Ang dami nga ngayon na naglalabasan ng mga balita tungkol sa may mga online lending applications dahil sa may mga unfair debt collections nila or sa mga hindi makatarungan na pangungolekta ng utang. So this vlog nga is sasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung tingin ko ay mga sekreto ng mga online lending applications na hindi sinasabi sa ating mga borrowers. Lalo na at marami din silang mga ads na naglabasan online. Na kesyo pinapakita nila na wala pang 5 minuto matatanggap na natin yung ipapautang nila sa atin ng wala ng pila, hindi natin kinakailangan pumunta sa kanilang mga office at walang masyadong requirements. Pero ang hindi sinasabi sa atin, ang 5,000 na yan na ipapautang nila ay posibleng maging 9,000 na din or 10,000 sa loob lang ng 7 days. Ito ay pure awareness, lalo na at sobrang dami din na naglalabasan ng mga online lending applications ngayong taon. Kaya kung ikaw ay nagbabalak umutang din online, panoorin mo muna yung video na to hanggang dulo para maging aware ka din. At kung ano yung mga possible na mangyari sa'yo once na pumasok ka sa mundo ng utangan online. At eto na nga yung unang-una. Mabilis ang approval pero hindi natin alam mabilis din pala ang tubo at paniningil nila. Napansin nyo ba? Approve agad-agad kahit na same day ka pala nag-apply sa kanila. Pero bakit ganun kabilis? Napapaisip din ba kayo? Kasi nga halos lahat ay automated din ang system nila. Pero ang hindi nga agad napapansin ay daily na pala ang interest ng iba. For example, umutang ka ng 1,000 pesos, approve agad. Pero pag disburse ng pera or pag napunta na sa may... Pero pagka na-disburse na sa'yo yung pera, noon mo lang pala malalaman na may kaltas pala. At yun nga ay dahil meron palang nakatagong processing fee, service fee, or mga hidden charges. At pag dumating na yung due date mo, ang babayaran mo na 1,500 or kung minsan 1,800 pa. Para kang umorder ng pizza, pero pag uwi mo ng bahay, may kulang pala na 2 slice. So ang sikreto, hindi lang talaga interest ang binabayaran mo, kundi pati yung fees or hidden charges na hindi nila agad pinapakita sa mga borrowers. Kaya yan yung unang-una nyong dapat inaalam. I-check nyo lagi yung loan terms and agreements bago kayo mag-confirm or mag-accept ng kahit na anong loan application nyo. Para iwas nga ng sakit ng ulo na lagi ko sa inyong sinasabi. Ayan, mabilis ang approval. Maybe dahil mabilis ding lumaki ang tubo. At ang pangalawa, permissions na hindi pinapansin ng mga borrowers. At eto nga, hindi talaga siya madalas mapansin ng mga borrowers dahil lalo na kung kailangan mo ng pera, i-allow mo na lang lahat yan na magpa-pop up sa may screen mo pero hindi mo alam, yan na pala yung way para ma-access nila yung nasa loob ng phone mo. Hindi mo na napapansin na a-allow mo na pala lahat ng access na kailangan nila. Lalo na kung hindi naman pala yan SEC registered, nako, may hirap na. Dahil maaari nga nila ma-access ang contacts mo, yung nasa phone book mo, yung photos mo, yung mga files dyan sa phone mo, at even yung mga messages at yung mga call logs mo. So hindi lahat ng lending application ay ganitong nai-invade na yung ating mga privacy sa phone natin. Pero may mga cases nga din at may mga nababasa ako online ng mga naka-experience na kapag na-delayed ng pagbabayad or kahit wala pa yung due date, ay nakokontak nila yung mga nasa phone book mo kahit hindi mo inilagay as contact references. At kung minsan sinasabihan pa sila na ginawa mo daw yun na guarantor or contact reference, na kahit nakakatrabaho mo ay natatawagan pa or natetext din nila. Kaya bago ka mag-install ng isang bagong labas lang na online lending application, tanungin mo muna yung sarili mo. Bakit kailangan nilang i-access to? So think before you click, sabi nga ng marami. At ang pangatlo, ang rollover trap. So ito nga yung pinaka-common na cycle na na-experience ng maraming ang borrowers. Dumating ang due date, wala ka pang pambayad, biglang may mag-o-offer sa'yo na extension sa may application or kundi man yung mga agents na tumatawag sa'yo. Gusto nyo po bang i-extend to? I-extend mo na lang, magbayad ka na lang muna ng partial. Naririnig nyo din ba yan sa may mga agents? Yon ay ang akala mo nakatulong talaga sila. Pero ang totoo, mas lalo lang humahaba yung pagbabayad mo at mas lumalaki lang talaga yung pinakautang mo. Yung hindi mo namamalayan, parang nakabayad na pala ako sa pinaka-principal na isinend nila sa akin or ipinautang nila sa akin sa kaka-extend ko. So mas malaki na yung nababayad mo sa may extension or partial payment kaysa dun sa may pinaka-original na loan mo.
At diyan na nga nagsisimula yung hindi matapos-tapos na cycle ng utang mo. So wala talagang katapusan yan pag patuloy kang nag-e-extend. At syempre, more extension, more kita dyan sa may bagong labas na online lending application. At ang pang-apat ay ang collection tactics. Hindi natin maitatanggi na meron talagang professional na mangolekta ng mga utang or maningil ng utang, mayroon pa ding maayos ang collection process, professional at legal. Pero meron talaga na agresibo kung maningil. At diyan na nga papasok yung paulit-ulit na tawag, yung kahit na hating gabi na, anong oras na, meron pa din kayong makikitang nagre-ring dyan sa mga cellphones nyo. Grabe yung pananakot, yung threats na kahit na buong pamilya mo idadamay na, pati kung saan ka nagtatrabaho, ipopost ka daw. At yung mga pang-pressure dyan sa may mga messages. Ayan, pinipressure ka na magbayad ka na ng magbayad. Kung hindi, ganito daw ang gagawin nila. Kesyo ipopost ka online, kesyo gagawan ka ng GC, kesyo kokontakin daw yung inyong manager, yung pinagtatrabahuhan nyo. At yan nga syempre ang hindi sasabihin ng mga inuutangan natin online. Meron pa rin namang mga bagong labas na loan application na okay maningil pero hindi talaga mawawala yung ganyang case na grabe kung makapaningil. At syempre, dapat alam natin kung ano yung rights natin bilang borrowers. At ang last nga natin, paano talaga kumikita itong mga online lending apps? Syempre, ito ay negosyo, ito ay business, at hindi lang basta tumatakbo yung kanilang pangongolekta or pagpapautang dahil lang sa interest. So may mga nakikita nga ako na yung interest, 3 pesos lang, 5 pesos lang, 10 pesos lang. Pero ang hindi nga natin alam, mas kumikita sila dahil sa mga hidden charges. At hindi lang doon, pati na rin sa mga late payment fees, mga penalties, mga extension fees. Sa madaling salita nga, mas kumikita sila kapag nalilate na tayo ng pagbabayad. Syempre, dahil na din sa may mga extensions. Kaya yan yung madalas nating marinig sa mga agents na i-extend mo na lang or mag-partial ka na lang. Okay sana kung okay ding makipag-usap yung agents, walang halong pananakot. Talagang igagrab natin tong extension na to. At yung pag-partial, wala namang masama dyan, ang mahalaga lang is maayos makipag-usap yung mga agent. Hindi ibig sabihin gusto ka nila talagang malubog sa utang. So sa may traditional na bank loans, usually monthly ang interest at mas mahaba ang loan terms. And dito sa may mga naglabasa ng mga online loan apps na bago ay short terms lang na usually 7 to 14 days. Kaya reality check, na bago ka umutang online, hindi lang dapat yung tanong mo ay, magkano kaya ang makukuha ko? Ang dapat mong itanong sa sarili mo, magkano kaya ang babayaran ko once na ma-delay ako? So kung hindi yan agad-agad na ipakita sa may inuutangan mo online, ayan, mag-isip ka na. Ugaliin nyo na magbasa lagi ng loan terms and agreements, yung loan details. Dahil kapag hindi nga malinaw sa inyo yung inuutangan nyo online, dyan na magsisimula yung sakit ng ulo nyo at stress nyo. Dahil yung ads na pinapakita nila online, akala mo talagang interest ay mababa, monthly installment, pero ang totoo, 7 days lang or wala pang 7 days, sisingilin ka na pala. So kung meron ako dito hindi nabanggit, comment down below. At kung ano pa yung mga negative na experience nyo or kung ano yung mga feedbacks nyo sa mga bagong labas na online loan apps ay i-comment nyo na din para maging aware ang lahat. So that's it for today's video. Ayan, thank you for watching at madami pa tayong loan applications na re-reviewin. So yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!